So sa mga bago pong pasok, muli po pinapaalala ko na pwede niyo pong ilagay ang yung pangalan sa ating chat at saka kung taga-saan kayo at kung kumain na ba kayo dahil alam ko sa karamihan sa atin, ito yung oras talaga na nagdi-dinner. Kaya maraming maraming salamat kasi pinaunlakan niyo yung pag-invite sa atin ni Little Shepherd na magsama-sama para makinig sa salita ng Diyos. So, okay lang po na kumakain kayo habang nakikinig, merienda man yan, dinner, or hindi pa pala midnight snacks. Okay, so, ayun po, pwede na akong, so, bago ang lahat, bago tayo mag-start, sisimulan muna natin syempre sa isa sa pinaka-importante bahagi ng ating online Bible study, ang pagdarasal. So, samahan niyo po ako na sabay-sabay tayo magdasal. So, Lord, una sa lahat, marami pong salamat sa opportunity na ito na maibahagi ko po ang nalalaman ko mula sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, Lord, naway gabayan niyo po ako sa pagbabahagi na ito. Hindi po dahil lamang gagaling sa akin ng mga salita, kundi sa inyo po. Naway bigyan niyo po kami ng wisdom, kami pong lahat sa nabahagi ng Bible study nito. Yung mga nandito rin po o yung buong miyembro po ng Little Shepherd, maski po wala po sila dito ngayon. Bigyan din niyo po kami ng pangunawa sa kung paano namin maiintindihan ang inyong salita. At higit sa lahat, Lord, kung paano namin ito ma-apply sa pang-araw-araw naming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun po. So, muli ako po'y bumabati ng magandang gabi, good evening, kung meron man pong tayong hindi bihasa sa pag-intindi ng salitang Tagalog at sa ibang lengguwahe po nakakaintindi, pasensya na po. Kaya sana meron po mag-translate para sa akin. Kung meron lang naman. So, yun. So, una sa lahat, ano nga ba yung ibabahagi ko sa gabing ito? So, babasahin po natin ang mula sa Matthew 28, sorry, 28. Hindi ko kasi nakikita pala sa screen ko. Sorry. Matthew 25 verses 14 to 30 from NLT version. So, mali. Skip ko lang po. Sorry. Then, so, ito po, babasahin ko po sa para sa inyo. Ang Parable of the Three Servants. Verse 14, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Verse 19. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used this money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Verse 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling the small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant, verse 22, the servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. Verse 23, the master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Verse 24, the servant with the 1 bag of silver came and said, Master,
I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I will lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. Verse 26. But the master replied, you wicked and lazy servant, if you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Verse 28. Then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So that's our verse for today. So I'll give you 1 minute lang. I mean, a 1 minute silence to reflect on this verse natin ngayong gabi ito. So hindi ko alam kung naka 1 minute na, pero ako po yung nagbabalik muli ang inyong Kuya Marbs or Katropang Marbs. So muli, magandang gabi sa mga bagong pasok sa ating chat, and of course sa mga hindi ko po nabati kanina, pasensya na. So eto po. So sa next part ng ating sharing is meron tayong isa sa mga katanungan. So eto siya, sana nakikita nyo sa inyong mga screen. So yung question natin for today is, have you ever been trusted with something big, maybe a job, a task, or a role, and you weren't sure if you could do it? Sa mga gusto pong sumagot, pwede tayong mag-unmute, or kung nahihiya man kayo. Pero hopefully, nakaapat na tayo na session, di na kayo nahihiya na mag-share. So, open po yung ating Bible study ngayon para mag-share kayo. So, kung meron man pong gusto magsalita o magbahagi sa chat, go lang po. Kung meron po ba? Yes, yun. So, thank you, Little Shepherd, sa paalala. So, sige, pangunahan ko na. Sa akin, actually, maraming beses na, especially nung nag-organize ako ng isang event sa dati kong company, foundation event siya. So, nung una, syempre duda ako kasi yun nga, part lang ako ng team. Pero siguro yung nagbigay, Christian na ako nito nung mga panahon na yun. Kumbaga may pagdududa pa rin sa sarili. Pero ah, malaking bagay siguro yun nga, yung parang pinag-pray ko siya talaga before doing the activity or organizing it. Tapos aside from that is malaking tulong din yung mga tao na yung team ko, yung support ng manager, and of course yung support ng lahat ng tao na naging bahagi ng foundation activity na yun. So yun yung sa akin. So meron pa po bang gusto magbahagi dyan?
Oo, pwede ka mag-open ng mic. Sorry, ang labo ng mata ko ah. Casey. So, go lang Casey. Hello po, naririnig niyo po ba ako? Yes, naririnig. Okay, okay. So last school year po kasi, meron po kaming group performance task na inassign sa bawat section ng grade 10. Mm, Yung performance task po yun is parang theater play. Yun. And ako po yung na-assign na group leader para sa section namin. mm, And since about theater po, yung like feta na yun, syempre super excited ako kasi passion ko po yun eh, yung parang pagpe-perform, pag-acting, ganun. So excited po ako. Pero kasi it's been a while, super tagal na po na hindi ako nagiging leader. So parang nakalimutan ko na kung paano mag-lead. And ayun, kinabahan ako syempre kasi marami pong nag expect sa amin since star section. Grabe po yung pressure, ganun. And ayun, I really tried my best talaga na i-handle siya. Kasi po, yung theater story na gagawin namin is biblical po siya. Yung mm, story po ng Samson and Delilah. Ganun. So yun, edi, ayun, since leader po ako, kailangan hinahandle ko lahat. Yung paggagawa ng props, paggagawa ng script, mm, acting, and ano po kasi siya, like, super competitive po talaga yung bawat section. And seeing the other sections, like, oh my gosh, ang dami na nilang nagagawa, ganun. Tapos kami, hala, ganun. Tapos ano din po kasi, we really wanted to do well kasi grabe din po yung nilalabas naming money for props, ganun. So, the day came na mag-perform na kami and I was praying super hard po talaga before that kasi grabe talaga yung pressure and ako po kasi yung gaganap na Delilah and yung gaganap po as Samson, hindi ko kasundo kasi nagkaroon po kami ng fight before before oh, the ano. So like, everything was just not going according to plan. Lalo na po nung nagpe-perform kami kasi tawag dito, ang daming errors. Yung mga background music namin, ayaw niya pong tumunog, putol-putol mm, yung audio, and like, I was losing hope na po talaga nun. And dahil nga po dun sa mga technical difficulties, hindi po namin siya na-present ng super ayos. Or at least ayun yung naisip ko. Kasi putol-putol eh. So, after po nung performance namin, napaiyak na lang ako. Kasi kami po yung second na nag-perform. And 5 po kaming magpe-perform nun. So, tinignan ko yung sa iba, ganun. Para bang na-exhaust lang po talaga ako. Sabi ko, ay sayang. Kasi grabe po yung effort na binigay ko eh. And then like, parang nawala na lang po ako ng hope na ang gusto ko po kasi talaga mangyari is may present siya ng maayos. Kasi syempre, it's a Bible story. So, dapat maayos yung pagkakapresent, di ba? Ganun. And mm. then, sabi ko na lang kay Lord, Lord, ginawa na po namin yung best namin. I'm so sorry if na-disappointment kayo in any way, ganun. And then, awarding na po nun. Nagulat po ako kasi despite the difficulties, grabe po, hakot award kami. Wow. Ganun. Natuwa lang po ako. Best actress, best actor, best song and dance. Mm, Tapos, pinaka nagulat po ako kasi kami po yung overall champion. nice. Wow! Wala ang OA. Ayun, so like, parang, Mm, ano lang po, parang, nakaka-ano lang po sa puso na like, but ano, like, despite my doubts, ayun, wow! So, ayun lang po. wow. Una sa lahat, congrats Casey. And salamat sa pagbabahagi ng yung kwento ng yung story. Actually, I think, siyempre hindi ako makapagsalita on behalf kay Lord, diba? Pero based sa kwento mo, siguro deserve nyo yung manalo, deserve nyo yung mga awards kasi yung effort pa lang, diba? And nakwento mo nga, may something pa kayo nung gumanap na Samson. Hopefully, hindi naman kayo mag-ex, diba? Anyway, joking aside,
Yun nga, deserve nyo yun, Casey. And of course, naniniwala ko, every effort, every talent or skills na sinishare natin sa tao, na-appreciate yan ng ibang tao din. So, congrats and thank you sa pagbabahagi. So, question, thank you ulit, Casey. So, tanong, Bricks. Eto, Bricks, kung saan hindi mo nakikita yung screen, babasahin ko yung question na. Have you ever been trusted with something big, maybe a job, a task, or a role, and you weren't sure if you could do it? Pwede tayong mag-open mic if kaya naman or if di talaga, kahit sa chat. Tapos basahin ko na lang. Sige po, unmute nyo na lang yung sarili nyo, then pakibanggit ng pangalan na kung sino kayo. So, tawagin ko na lang, di pa? Um, Hello po. Um, Ayun. have Hello, di have you pa. ever been trusted with something big, maybe a job, a task, or a role? Mm. Um, Parang trusted with something big. Kasi hindi ko alam, hindi siya ano, parang in-instill ni God yung desire sa heart ko. When kasi I'm working, so pagka-graduate ko, then I'm working, hindi kaagad ako nag-take ng board exam kasi Mhm. madaming nangyari. So, somehow, during the pandemic, parang in-instill niya ulit yung desire sa heart ko to take the CPA board exam. And somehow, dahil working ako nung time na yon, Mhm. I don't think that I can do it. So, nandun yung fear within me, ganon. Pero, Mhm. somehow, alam mo yun, kasi dahil teller ako sa bank, so every time na nakakakita ako na nagwi-withdraw, pe-present, PRCID, tapos CPA, sabi ko, Lord, I wanna be like them. Pero deep inside me, parang feeling ko hindi ko kakayanin pag working ako. And yet, parang somehow, si God kasi parang gusto niya na mag-get out ka on your comfort zone. Na somehow parang may na ano ka na ano sa Elevate name, bigla siya Mhm. nag-brown. Tapos sabi ni Pastor Marty Okaya that time that God didn't instill that dream in your heart without a purpose. So kung Yeah. feeling mo hindi mo siya kaya, kaya mo kapag kasama siya. So parang doon ko na-realize na fear talaga yung enemy ng growth. Parang yung fear natin, parang naisip ko sa sarili ko, ako yung isang binigyan ng one talent, tapos there is fear within me na paano kung hindi ako pumasa, paano kung ano, pero hindi kasi yung gusto ni Lord eh. Gusto niya, Mhm. kapag may in-instill siyang desire sa heart mo, para magme-make way ka to trust Him. So, along the way, so ang ginawa ko, more on prayer, reading sa reading the Bible, and at the same time parang full trust. Tapos 'di ba sinabi nga doon sa well done good and faithful servant. Hindi naman niya Mhm. sinabi well done good and perfect servant. So hindi niya naman sinabi sa akin na hindi kailangan maging sobrang talino ka para i-entrust ko sa iyo yung title na yun. Hindi. Maging faithful ka lang sa akin. Just trust me along the process. And somehow, hindi yung review ko all throughout noon sobrang exhausting, mas lalo during the pre-board, um bagsak ako, so parang pag iisipin mo itutuloy mo pa ba to, pero in-instill ni God yung dream na to sa heart mo, sige continue lang. And then nung mismong board exam, nag-release ng parang ah, listahan ng names. Wala na naman doon Mhm. yung name ko. Tapos para sabi sa akin, ba hindi pa talaga, time di pa. Pero alam mo yun, pumunta pa rin ako sa PRC, pina-include ko yung name ko. And after that, December 2021, ayun, inintra sa akin ni Lord yung title na yon, not by myself, but
Mm. being faithful to Him na hindi ko man kaya by myself, but I know I have a God who can entrust all things, who can do impossible things. As in, so kung tatanungin mo ako kung kailan lang ako nag-leave sa work, day before ng board exam, parang ano talaga parang talagang sabi ko, Lord, isi-take ko to. Tapos, yung fear of failing, parang hindi Parang sabi ko, kung hindi man ako papasa, edi mag-take lang ulit. Pero grabe lang si Lord kasi in-entrust niya sa akin nung nag-take ako during pandemic, in which time na sobrang baba ng passing rate na parang kung sa sarili mo talaga, working ka, kalaban mo, saka ilang years na ako simula nung gumraduate. I graduated 2015, 2021. That was 6 years. Paano ko makikipagsabayan sa mga fresh graduate? And yet, si Lord, pag sinabi niya sa'yo, desire ko yan for you. Hindi man siya binigay ng tao, yung desire na yun. Si Lord kasi nagbigay ng desire na yun sa akin for something big. Kasi may purpose pala siya doon. Kasi akala mo sa sarili mo hindi mo kaya. Pero doon kasi gumagawa ng paraan si Lord sa impossible situation para somehow pag ibigay niya sa'yo yung mismong title na yun, license na yun, or every big role, siya yung i-glorify mo. Yun. So, thank you, Lord. Thank you for Yeah. entrusting my license and thank you for Yes. everything. So, to God be the glory. Yes. Amen to that. Praise God. May dadagdag ka pa, di ba? Wala na po. Thank you Ah, po. Thank you. Thank you rin, di pa. Maraming salamat sa shinare mo store. Actually, gusto ko yung emphasize natin yung sinabi mo, yung dream desire. Totoo yun. Ako, naniniwala rin ako doon. When there's a desire or dream na in-instill, malalaman naman natin yun when we have a relationship, personal relationship talaga kay God. When merong dream or desire na tingin natin imposible, pero yun nga pag paulit-ulit siyang parang pinapakita sa atin ni Lord, there's something talaga. It's up to God naman talaga kung anong gagawin niya sa dream niya yun. Pero we need, syempre, yun nga yung ginawa mo, diba, nag-take ka ng exam, ginawa mo talaga everything, then it's up to God na talaga, and that desire or dream will come to fulfillment once na, syempre, we have faith and trust in God. So, thank you, Deepa, sa iyong pag-share. So, next naman, tawagin natin si, contest lang, sorry. Si, si Angeli Suarez. Sis Angeli, pwede kang, Hello, good ah, evening po. good evening. Hello po, Sir Marbs. Good evening po. Good evening, everyone. Marbs na lang, grabe. Actually, ay, okay po. Sige, Sis Angeli, Um, ano yung i-share mo sa amin na kwento mo naman? yeah, first gusto ko lang i-share ngayon. Kasi actually, kanina, I was in the middle of, may sinalihan kasi akong, sales mastery training online. Mm. Actually, kasabay siya ng schedule na to. Pero during the training, ang lakas ng conviction talaga sa akin ni Lord na yung boses niya talaga na umattend ako dito instead na ituloy yung training. So, Mm. I don't know. Also, yung i-share Hindi ko ka po, naman this is, napipilitan, Sis, ha? hindi, actually, Ah, hindi. Nag-decide talaga ako to leave that training tapos mm. mag-in ako dito. So, thank you, Lord. Ay, Lord, Anyway yun. po, Oo. yes po. So, I just want to share po ito Mm. yung, God has entrusted me actually a big role sa company namin. Mhm. Wala akong background for management and also sa sales. Nung na-meet Mhm. ko yung boss ko, inofferan niya ako as sales support muna. So, nung time na yun na naging sales support ako ng company, naghahanap sila ng assistant ng vice president. Out of nowhere, sabi ko, mag-initiate po ako maging assistant. So, nag-volunteer ako. And Mm. then after that, I was trained to go out, to talk with a lot of clients, to talk to different person like mga engineers, managers, CEOs. At that time pala, tinitrain na ako ni Lord for the next role. Oh. So, sabi nung vice president namin, sabi niya, I'd like you to manage the sales and marketing team. So, Mhm.
nung una nagda-doubt ako kasi sabi ko wala po akong alam sa management, hindi po ako marunong mag-manage ng tao, as well as wala po akong background sa sales and marketing. As in zero po talaga. Sa Mm. industry naman ng engineering, wala din akong alam. Kasi engineering yan, graduate po ako ng IT, Information Mm. Technology, so ang layo. So, nung time na yun, nagda-doubt ako sa sarili ko, pero sabi ko, Lord, kasi yung company po namin is a Christian company. So, ang foundation Mm. talaga ng company namin and yung boss ko is si Jesus Christ talaga. So doon, Yes. nung time na yun, doon ako nag-start makilala si Jesus, kung sino talaga si Jesus sa buhay ko. Kasi Catholic ako before. So, parang hindi po ako nagano sa religion, pero I mean hindi ganoon ka-deeper yung relationship ko with Jesus Christ. Hindi ko siya Mm. kilala. Ang alam ko lang yung may format lang yung dasal ko, pero hindi ako nagbabasa ng Bible talaga. So nag-start ako reading the Bible when I get into this company. So yun, nung na-entrust na sa akin yun, as time goes by, nahihirapan ako kasi syempre, wala akong background for anything eh. And habang nagmamanage ako ng team, yung pag-close din ng sales, sobrang challenging din kasi nga wala akong background eh. So, Mm. sobrang na-amaze lang ako kung paano mag-work si Lord sa Yes. bawat isa kasi sa akin na walang experience sa kahit na ano, walang training sa kahit na ano when it comes to sales and engineering. Up to kung sino ako ngayon, I really can say and I can only boast si Jesus sa buhay ko. Totoo yung His power is made for our weaknesses and His grace is sufficient for all of us. Ngayon, nakakapagsarado na po ako ng malalaking mga million-million na projects. Wala akong, I mean, hindi ko maipagmalaki yung skills ko kasi wala ako nun eh. So Mm. parang, andun ako sa lowest position ng buhay ko, walang tiwala yung mga tao sa paligid ko. Yung naramdaman ko lang na, si Lord, ang laki ng tiwala niya sa akin, na anak, kaya mo. Oh. Kaya mo humarap dyan kahit na kinakabahan ka, natatakot ka. Kasi laging pagpupunta ako sa meeting, sasabihin ko sa boss ko, sabi ko, sir, hindi ko po kaya, kinakabahan ako ng sobra. Sabi niya, I know you can do it and I believe that God can do greater things in your life if you'll just believe. So, doon, nagbago din yung perception ko na Mm. do not just believe in yourself. Believe in what God can do to ourselves. Yeah. How Tama. He can work sa kahinaan natin. Kasi grabe lang talaga yung ano, yung ginawa ni Lord sa buhay ko. Actually, 7 years na din ako sa company na to. Uy, Ayan. matagal-tagal na. Yes po. Ang dami ding naging challenges, struggles na pinagre-resign ako ng parents ko. Mm. Pero, kasi nga hindi sila naniniwala sa belief kasi ng company eh. Okay. Mm. So, pero si Lord, sabi ko, Lord, di ko po kayang i-persuade yung family ko na magstay dito. Pero I know you can. Kung will mo na magstay ako dito, then I know ikaw ang gagawa na paraan. So, yun, hanggang sa sabi ng parents ko, okay, kung yan ang decision mo, and kung anong plano mo sa buhay mo, then go with it. Kung anong plano sa'yo. So, eto din ang ano ko, grabe yung sa company kasi yung anak ko, kasama ko siya sa trabaho, homeschool siya, sponsored ng CEO namin. Sobrang buti lang ni Lord talaga. I just want to boast yung kabutihan niya sa buhay ko at sa anak ko na homeschool yung anak ko, nakakasama ko siya lagi sa office, kaya pwede ko siyang dalhin. Natuto din ako mag-drive because of that opportunity. Mm. Dati hindi ako marunong, as in wala talaga akong value before hanggang sa Mm. dinala ko ni Lord sa lugar na to. So, yun lang po yung gusto kong i-share, yung in-entrust sa akin ni Lord, nagda-doubt ako. Hanggang ngayon, meron ako minsan na pumapasok sa isip ko na doubt, pero bumabalik lang ako dun sa pangako niya na He will never leave us nor forsake us, sabi niya eh. So, yun lang po yung gusto kong i-share. Thank you very much po. Naku, mas maraming salamat sa pag-share mo ng kwento, Angeli. Actually, ako sobrang na-appreciate ko yung, lalo na yung, yun nga, yung sinasabi mo sa sarili mo, wala kang tiwala or yung feeling mo hindi mo kaya kasi nga wala kang experience, diba? Pero tignan mo Mm. naman ngayon, sabi mo nga napag-close ka ng deal, tapos ang dami mo natutunan na skills, then Yeah, bonus yes. na nag-benefit pa yung anak mo, diba? So, Yan. hindi, may reason talaga kung bakit dinala ka ni Lord sa company mo ngayon, and hopefully
yun nga, ma-cherish mo pa siya or ma-share mo pa sa iba kung paano ka ginagamit ni Lord sa company mo. Hindi lang sa family, hindi lang sa company mo, kundi sa mga ibang tao pa sa paligid mo. So, yun. Thank you again, Angeli, sa praise God sa Amen. So, amen. So, ah, Thank you po. Single mom din po ako. Kaya sobrang thankful okay. talaga ako kay Lord po. Yes, Yung, sige. So, siya si yung Lord, father to the fatherless. hmm, hindi, si Jesus naman ang partner mo sa buhay ngayon. So, Amen. Amen. Yes, I yan. believe that. Yan. Thank you Thank you ulit, po. Angeli. So, meron pa po si Bro Christian, may opening po. Sa ano work? Tinatanong niya kung may opening pa daw dun sa company niyo. Tama ba ito? At sa kanya ba yung tanong mo? Binasa ko lang ah. So, basahin mo. So, sa mga gusto pong magsalita, open mic lang. Pero basahin ko muna yung kay Brother Dex. Hopefully tama ako, Brother Dex. Pinluan. So, sabi niya, yes po. Ang pinaka-recent ay nabigyan ako ng role sa church. Praise God. Which is sa pag-aasikaso ng sound system. Nung una ay duda talaga ako sa skills ko kasi di naman ako maalam. Thankfully, merong someone na patiently nagtuturo sa akin at unti-unti ko na nagagampanan yung role ko. Wow, praise God sa ginagawa mo ngayon, lalo-lalo para sa church Dex. Ang siguro tumatak sa akin dito sa sinabi mo, yung merong someone nagtuturo sa iyo. Yun yung maganda for me, yung pinapasa natin yung natututunan din natin sa ibang tao para syempre bukod sa nagiging teacher din tayo, meron din tayo napapasaan ng learning sa yung mga skills natin. So thank you Dex sa pagbahagi mo ng yung sagot mo sa ating question for the day. So kay Brother Alvin naman, babasahin ko na lang ba to Brother Alvin or gusto mong share sa I mean magsalita? So assume ko babasahin ko na lang. So from Brother Alvin Ben Bendal. Tama ikaw yung taga-Albay. Tama ba? Bicol. So correct mo lang kung mali ako ah. So from Brother Alvin Bendal, I'm gonna share din po actually yung past weeks bago kami ng present ng partner Sis Angel. Yung past week. Yung nag-present kayo nung last week. Tama. Ah, nakalimutan ko lang kung anong parable yun, sorry. Before nung Thanksgiving, kung di ako nagkakamali. Kasi alam ko nandun din ako eh. It's the first time ko na mag-host like this. Akala ko di ko magagawa but there's something na kailangan ko talaga magawa. When I was speaking, nawala yung takot habang nag-share sa inyo. Until na matapos yung Bible class natin, masaya ako na nagawa. It's not me alone, it's God who guides us there. Glory in the highest. Amen. So, yeah, actually, Brother Alvin kay Sis Angel. Yeah, so ako personally sobrang na-bless ako nung araw na yon nung nakinig ako sa pag-share nyo na and I believe lahat naman tayo, maski ako actually hanggang kinakabahan habang nag-share. Hindi ko nga alam kung halata eh. Pero totoo yun, yung parang feeling mo na kahit nagawa mo na siya several times, pero yung nga, pag ginagawa mo talaga para kay Lord, it's something talaga na, ano eh, parang talo niya pa yung mga exam, yung mga job interviews. Kasi syempre, nag-share ka ng word negatiba, yung feeling na ayaw mo magkamali, ayaw mong makapag-share ng hindi talaga related sa Bible or something na parang ayaw mong isipin na personal, ano siya, parang lahat naman talaga from Bible is personal sa atin kasi may tinuturo si Lord sa atin. Pero siguro yun, parang may personal motive ka na mag-share, diba? So, yeah, ako, naramdaman ko yung kung paano kayo nag-share ni Sis Angel noon. So, sobrang bless and yun nga, praise God sa buhay nyo kasi hindi kayo natakot mag-share. At um, kung ano man yung, diba, minsan yun nga, pag nag-share tayo, minsan nagkakaroon ng problema. Diba? Actually, ngayon, may nagbibideo kayo dito. Hopefully, di nyo naririnig. So, ayun, sobrang thankful sa lahat na mag-share. So, parang ano na rin to, advice na rin to sa mga ano. Pag minessage kayo ng Little Shepherd, huwag kayo matakot na mag-share, promise. Magandang opportunity to para magbahagi sa ibang tao. So, ayun. So, meron pa po bang gusto mag-share? Huwag po tayong mahiya. Hello, good evening. Ay, good Um, evening. Bricks lang. Okay lang. Ah, taga Ah, saan kayo, Brother Brixton? I'm from Bukidnon, no, sa
Mindanao. Um, Okay. Sige po. Sige, sir. so, okay. Kayo na po. So, I'll just make it short kasi when you ask roles, parang ang daming pumasok kasi sa isip ko. Um, Mm. but I really thank God for the opportunities na binigay niya sa akin because um, to be, yung perspective ko kasi talaga sa sarili ko, I grew up really insecure, no? Parang maliit Mm. yung tingin ko sa sarili ko. I just thought that I couldn't do anything right or yung mga great na mga bagay. Mm. And when I started to know God, no, my mind began to shift ba na I begin to believe how God sees me, no, more than I see myself. So I'm just gonna share about parang tatlong roles lang siguro or kumbaga mga ang rami kasi nun. Pero parang Mm. tatlo lang Hold lang po. na also sa siguro sa ministry um like a few years ago, no. So I'm I became part sa worship team, no. And parang nadaanan ko lahat ng roles din sa worship team. So, like, napunta ako sa like bass guitar, tapos nag-guitar, tapos napunta sa drums, Mm. tapos naging backup, and eventually also become a worship leader, no? So, Oh, nice. um, Sabi ka nga dyan, mm. bro. Joke lang. Sige. Continue lang. So, nakaka-enjoy din, no? Pero, but before I was part of that, I'm actually parang nire-reject ko yung sarili ko na I really think that it was really a honorable or parang grabe ka importante na role, no. And I thought na parang ayaw kong tumanggap ng ganun na role kasi Mhm. feeling ko yung mga parang grabe ang huli ng mga tao nun. Tapos Oo po. parang ang tingin ko sa sarili ko is I always parang lumaki ako na parang hindi ako worthy John Lord. Mm. Parang I'm not, I don't deserve to be there. Pero short story lang, parang may time na ayaw ko sanang pumunta sa Mhm. parang training. Pero yung meron din akong disciple noon and yung kasama ko, he wanted to go. So I had no choice but so parang kung hindi ako pupunta, ako kasi yung parang may sasakyan nung time. So may magagamit ako ba. So ayun I was parang na force na pumunta and yun parang hindi ako nakatakas. Uh, I became part doon sa worship team. Mhm. And parang I just felt na it was really not my own choice, but binigay siya ni Lord. And Opo. um this so yun yung parang marami din sa ministry po. Yun lang yung i-share ko. Tapos 3 years ago, um also God called me to start a business. Mhm. And honestly, wala talaga akong like personal experience, no, kasi uh, I really don't know how to do it, no. And parang it's so easy to think about how to do it, pero pag mag-execute ka na, parang maraming hindi ideal na things na mangyayari. So yun, I started doing business na wala talaga akong alam or experience or any skill. Hindi ko pa nga Mhm. alam yung mga like marketing, operation, sales. Parang I just thought to sell food online, ganun lang. And then I thought yun na yung business. And then I thought also that I was really trembling sa call ni God na Mhm. that time. But I just went out again from my comfort zone and um yun so ang hirap ano. And maraming luha, no, maraming mga struggle doon. And
Mm. I asked God, Lord, akala ko you called me to do this, but bakit hindi ko alam kung anong ginagawa ko. And I just realized na yeah, you still have to learn, you still have to start from the bottom, you still have to take the steps. Walang shortcut kay Lord. So ayun, and siguro fast forward ngayon, I'm now 3 years in business and I have a parang co-working space and study hub Oh, across sa isang school namin dito. So sa praise Bukidnon dito. dito. So praise God no na kasi yung sinabi ni God sa akin is that before tayo magbi-build ng business bricks, I must first build the businessman. So parang yun yung journey na yun. And lastly, ngayon lang, also parang nilagay rin ako sa parang leadership na team ngayon. Kung Dito lang yung latest kumbaga na task na parang bagong binibigay ni God sa akin. And then it's actually all those things no hindi ko talaga maisip na magagawa ko, but parang feeling ko until now I'm just dreaming about the things na ginagawa ni Lord sa buhay ko. So um right now parang may bagong task na binigay yung parang leader din ko din sa church sa akin to parang mag-handle ng parang campus no na ministry. And yeah, I don't same sa mga binigay na mga roles or tasks ni God sa akin. uh, I still really don't know how it would happen. So parang all those things na nangyari, I really give back sa the glory to God kasi I really don't see anything na parang kaya ko yung magawa yun lahat na it was all si God. And I praise God na for all those mga kumbaga in-entrust ni God sa akin, and He is the one that is faithful na keeping me para um maging siya talaga yung faithful talaga sa life ko. Many times yes. I failed, but it is God that keeps me being able to follow you and to keep yung mga uh, bagay na in-entrust niya sa akin. So yun lang ang just want to share. Salamat. Yes. Thank you din, Brother Biggs, dun sa pag-share ng kwento mo. Actually, praise God sa life mo rin. Siguro yung parang ayoko lang ma-preempt yung I mean may i-share pa ako later, pero siguro highlight ko lang yung nabanggit mo about yung security fear. And I think almost everyone of na nandito, maski lahat ng tao naniniwala ko meron talaga tayong insecurities and fear, of course, kung may gagawin tayong bagay, lalo na kung unfamiliar sa atin or is something na feeling natin ma-challenge tayo. Pero I believe ito siguro, hindi pala siguro, isa sa natutunan ko sa buhay, if hindi ka naniniwala sa sarili mo, maniwala ka na lang sa kay Lord. Kumbaga, if you will not believe sa sarili mo, tinaglish ko na lagi, is yun nga, have faith and trust in God. Kasi yun nga, si Lord talaga yung gagawa ng paraan para magawa niya yung gusto niya magawa sa buhay natin. So, again, thank you very much, Brother Bixton. So, si next na mag-share is si Brother Reimer. Tama ba pronunciation ko, bro? Reimer, Reimer. Hello, good evening. Yes po, tama naman yung rhymer. Ayun. So, good evening din, bro. Taga saan ka, bro? Originally from Jansan po, pero currently staying in Cebu. Oh, okay. Nice, nice. Yes po. So, yung i-share ko lang is something na hindi naman siya ganun ka-grand or Mm. sobrang wow. I have been trusted with something, for me it was already big na. Kasi Mm-hmm. at that time I was at my fourth year of college internship nun. And then there is a specific date talaga na kung kailan kami parang um para siyang prayer meeting or something ganun. Mm-hmm. Tapos in a class, meron yung i-assign na group. Tapos each group would be assigned to handle the entire meeting.
Mhm. Parang Bible study siya or something, parang ganon din. So at that time, I was a transferee. Mhm. Transferee and also an irregular student. So ang batchmates ko noon were unfamiliar, people I'm not familiar with. And then parang kakabalik lang ng face-to-face classes noon after pandemic. Mhm. So when I got to know my group mates, parang kami agad yung na-assign for the following week Mhm. to handle the session. And then lahat sila parang ayaw nila um ayaw nila mag-talk. Kasi yung session na yun is merong opening prayer, tapos Bible verse, and then the message, and then closing prayer, ganun. So, Mhm. apat kami sa group na yun. And then, lahat sila, they chose the easy parts. Ayaw nila yung mag-share ng message. And then, bigla na lang silang parang tinuro sa akin na ako na lang daw, ganito, ganyan. And as Mhm. someone who is not really used to public speaking, especially in a crowd full of unfamiliar faces, parang ayaw ko din. Pero I don't know, for some reason, parang bigla lang naging kapal yung face ko. So tinanggap ko na lang din yung role. And Mhm. then, ayun, I didn't know what to, actually, ang ano nun, binigyan naman kami ng guide kung ano yung topics pipiliin na isi-share. Pero Mhm. as someone na sigurista, I had to prepare for everything. And um, sa 7 days na yun, I kept on studying for it, praying for God na sana mabigyan niya ako ng knowledge and wisdom to share kung ano Yes. man yung message na yun. Na sana He would use me and na mabless din yung classmates ko na yun. And Yeah. when the day came, successful naman siya. Hindi ko na siya i-share talaga kung ano yung ano. And then, ang maganda lang nun was all eyes and ears were with me during that time. Parang 20 minutes lang yung session na yun, yung sharing Mhm. ko. Pero everyone listened talaga. Yeah. And I feel like na-blessed naman sila. Mhm. After that, it felt good being used by God to be a blessing to other people. And ayun, akala ko hindi ko siya kaya kasi I'm not used to talking in front of people. I'm not used to speaking in front, especially in front of people who I do not know. And pero ayun, God used me that day and naging successful naman siya to the point na gina-joke nga ako ng classmates ko na para daw akong pastor. So I feel like I somehow made an impact that night, that Yeah. morning. And so ayun, it wasn't me, pero I think it was God. So yun lang yung i-share ko. Yes, thanks sa shinare mo, Brother Reimer. Praise God sa experience mo na yan. And yun nga, emphasize natin na si God talaga yung gagamit at gagamit sa atin na kahit ayaw natin, diba? Pero tingnan mo naman, ginamit ka niya para mag-share ng word. Kumbaga word pa from the Bible, kumbaga yung pa-share mo. And I think hindi siguro, pero I believe merong impact yun na hindi lang natin nakikita pag nag-share tayo ng word, ng Bible, ng mga verses or ng word, ng gospel, everything that comes from the Bible. Pero may impact siya na, yun nga eh, di ba nabanggit sa Bible, pag may tinanim tayo, pwedeng hindi tayo magdidilig, pwedeng hindi tayo magpapayabong, pero si God ang gagawa ng paraan para lumago at magbunga yung itinanim natin. So, again, praise God, Bro Reimer, sa sinare mong kwento. So, meron pa po bang gusto mag-share? Huwag po tayo mahiya. Saka maganda yung siguro add ko lang, hindi siya related dito, pero
I feel maganda yung nagkakaroon na tayo ngayon ng interaction sa group chat talaga. Sa main chat ng link, at least yun nga, I believe kasi yun nga, we can help each other to know God, to understand the Bible, and of course, makapag-share din ng mga knowledge natin. So, praise God sa lahat na nandito ngayon. And sa mga future pa na darating na Bible study. So, if wala na, magpo-proceed na ako, sis. Wala na po ba? Pilan po ako ng 5, 4, 3, 2, 1.5. Okay, so mag-proceed na ako. Thanks, Little Shepherd. So, yun, una sa lahat, maraming salamat sa mga nag-share, nagbagay ng experience nila, ng story nila about dito sa question natin na to. So, next naman, pag-uusapan natin is, yun nga, yun sa karamihan ng version, syempre hindi ko na-check lahat ng Bible version sa buong mundo. Pero I believe karamihan ng version ng Matthew 25 verses 14 to 30, ang title niya, The Parable of the Talents. Pero sa iba, yun nga, sa NLT, is The Parable of Three Servants. So, sinare siya ni Jesus. Kung hindi ako nagkakamali, if meron man pong mas maalam sa Bible, pwede mo i-share sa group chat, shinare to ni Jesus sa Mount Olives sa mga disciples niya. So, alam ko parang sunod-sunod niyang shinare yung parables na to. Pero ito yung isa sa mga parables na shinare niya sa mga disciples niya. Then, emphasize lang natin yung the three servants. So, kung makikita, hindi ko na siya babasahin specifically, pero meron akong mga highlight na 3 word kung paano natin i-describe yung three servants. And hopefully, lahat tayo makarelate. So, yun nga, yung first servant, diba, naka-receive siya ng 5 bags of silver, ng talent or money. So, yung talent na yon or silver, it's a parable ni Jesus is pera talaga siya. Pero yun nga, ininvest siya, yung first servant, tapos yun nga, nadoble nung ininvest niya. Then dun sa second servant naman, 2 bags of silver, tapos yun nga, ang word na hinighlight ko dito, yung work, ibig sabihin, tinabaho niya, pwedeng ginamit niya para makapag-start sa isang trabaho, tapos yun nga, nagdoble din. So, kumbaga times 2. Tapos yung sa panghuli, yung merong binigyan ng 1 bag of silver, yun, binaon niya lang sa lupa, tapos gusto niya lang kasi itago. Diba? So, tandaan lang natin itong mga word na to, yung invest, work, and hide, kasi meron siyang lesson talaga kung bakit ganyan yung mga ginawa nila. Then, yung master, describe natin yung character niya. So, yun nga, yung sa master, doon sa unang 2 servants, yung binigyan niya ng 5 bag of silver, 5 bag of talents, tapos yung 2 bag of silver, o yung sa second servant, pinraise niya, diba, yung well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin, na-appreciate niya yung servant niya na ginagawa yung lahat para lumago pa yung pera na binigay niya sa mga servant niya. Tapos, yung second na hinighlight ko is, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. So, pwedeng sa iba, actually sa akin, nung una ko siyang, I mean, siguro years ago, nung nag-start ako magbasa ng Bible, parang pag siguro sa mga nagtatrabaho dito, makaka-relate din sila, 'di ba? Yung parang pag yun nga, pag gumawa ka ng okay sa work, compare na lang natin doon, 'di ba? Parang minsan yun nga, pag napopromote ka, nadadagdagan yung responsibilities mo. Pero dito, sa verse na to, let's celebrate together. Ibig sabihin, isa siyang sa pagpupuri sa'yo kasi ginagawa mo yung best mo para mas lalo ka maging productive at para magawa mo ng maayos. At yun nga, makapag-invest ka ng dun sa binigay sa'yo na talent or money. Kumbaga, para mapalago mo siya. Kaya, syempre, dahil natuwa yung master, kasi may dagdag pera siya eh. So, let's celebrate together. Tapos yun nga, yung sa third servant, yung sinabi niya ng wicked and lazy servant, yun nga, sabi yung master, di ba nagalit siya na alam mo naman pala na ganito yung ugali ko, na sorry sa term, I mean, if may ma-offend man ako, I'm really sorry. Yung mukha pala akong pera, sana yun nga nilagay mo ko sa nilagay mo na lang yung pera sa bangko para yun nga magkaroon pa ng interest, kumbaga kumita pa. Tapos yun nga, sa sobrang galit niya, sinabihan niya yung kung sino man yung sinabihan niya, siguro may mga parang bodyguard din siya or other servants.
na parang dahil nainis siya doon sa third servant din, ipinatapon niya na lang sa kawalan or kadiliman outer darkness. So, yun nga, para magdusa palalo. So, dito makikita natin na kung babalikan natin yung the three servants, tayo yun. Di ba yung sa sa verse 14 pa lang na yung kino-compare nga yung the kingdom of heaven, kino-compare sa mga tao. So, tayo yun pwedeng tayo yung first servant na parang yun nga, if may ways tayo para invest yung money, yung second servant, parang through work para mapalago natin yung pera. And yung last servant ka na yun nga, parang dahil natatakot tayo, itatago na lang natin kasi nga ayaw natin maka-offend or parang ayaw natin magalit sa atin, yung master o yung amo natin. So, ano ba to babalik? Hindi ko alam kung yun. Pwede pala yun. Yan ko lang nalaman. So, now I know. So, then, ayun nga, yung the master, i-compare, hindi, I believe, yung description ng master dito is si God. Kasi, si God is, na-appreciate niya pag ginagawa niya yung ginagawa nating mga believers, yung talagang kailangan nating gawin sa mundong to habang nabubuhay pa tayo. So, hindi ko na siya iisa-hisahin kasi naniniwala ko alam na natin yun Pero yun nga, tayo bilang servant and ang master natin si God, we must do everything to please Him, to do our, how to serve Him, how to enrich yung knowledge natin, how to share the word, how to share everything God has blessed us in terms of finances, talent, skills, everything na meron tayo. Maski nga itong earth is pinagkatiwala sa atin kasi para alagaan natin. So it's up to us talaga kung paano yung gagawin natin para mapalago yung mga talent, skills, finances, or business or other resources na meron tayo. So, yung servant tayo, tapos yung the master, si God yun. So, para lang ma-emphasize natin or may share ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng parable na to, tandaan lang natin tong word na to. So, unang word is faith over fear. So, bakit ko ba sinabi to? Kasi yun nga ako i-relate ko na lang siya sa akin I-relate ko na lang siya. Kasi bilang I experience talaga to yung actually nung share kwentong quick story lang kung paano ako na imbitahan actually nag-message sa akin ah, si Princess Shepherd na bahagi ng Little Shepherd. So hopefully okay lang banggitin. So no, I mean before naman nakapag-share na talaga ako actually. Pero it's first time na mag-share ako siguro sa hindi ko talaga kilala mga tao. Usually kasi mga Christian group or yung mga cell group na tinatawag discipleship group sa mga members diyan ng Christian churches. So yun yung kasi yung mga tawag. So pero first time na mag-share ako. So nung una syempre di ako sure din kung kakayanin ko ba. Merong takot, siyempre kinakabahan ako kasi ang tagal ko nang huli nag-share din sa cell group or usually attendees na lang ako ngayon lately. Pero yun nga, I pray for it. Then, yung may option ako mamili naman ako anong parable na i-share ko. Pero, nung galing din ako meron nag-share diba na kanina na, actually galing din ako from Catholic Church. So, linawin lang natin all churches are welcome here. So, I'm just, sinishare ko lang yung history ko bilang talaga. I mean, yung history ko kung paano ko, mas nakilala si Lord, paano ko nagkaroon ng personal relationship sa Kanya. So, it's not about churches. So, may nagsabi na nung kanina sorry lang kung nakalimutan ko. Pero nga, just sharing lang na, yun nga, nung before kasi, yun nga, dahil nag-aaral ako, may religion subject kami. So, isa favorite ko talagang stories, Parable of the Talents. Pero before, yun nga, hindi ko siya masyadong ina-absorb. Parang intindi ko lang, ay, ang ganda ng kwento na to Sobrang parang ang gandang na parang, yun, dodoble pala yung pera ko pag ganito, bla bla bla. Hanggang, yun nga, nung pinaprocess ko na siya, I mean, binabasa ko na siya paulit-ulit. Up till this week ko lang siya parang nagets ko na kung bakit ang gandang lesson na i-share yung Parable of the Talents. Because, hindi lang siya tungkol sa pera tungkol din siya sa kung ano mang meron tayo.
Yun nga, finances, skills, ah, yung kung ano man yung mga trabaho natin ngayon, businesses, or kung ano mang resources meron tayo. May mga side hustle man tayo or kung ano man yung pinagkakalub. Like kunwari kung marunong tayo magluto, ano siya, skills siya na pwede mong i-share. So, yun nga eh, huwag tayong matakot pag meron kunwaring lumapit sa atin or sabi, uy, kaya niya. Ano yun?" Ibig sabihin, naniniwala sila na kaya mo yun. Binibigay na task sa'yo yung responsibilities din. Or kung may binigay man sa'yo na kailangan mong gawin, lalo na sa work, it's normal na matakot tayo. Pero yun nga, always, always, always na ipag-pray natin and have faith. I mean, kung magkakamali man tayo, lesson siya eh. Ibig sabihin, natututo tayo sa failure na yun. Kaya napakalaga na meron tayong faith over fear. May takot man, pero kaya natin yung labanan kapag meron tayong faith. Lalong-lalo na kung i-dedicate na yung ginagawa natin kay Lord. Diba? So next naman is accountable. So related din siya sa talent, sa skills, knowledge, resources, finances. Pag may binigay sa ating isang bagay or skills, eto siguro maganda example, yun nga sa skills, sa work, or yung sa mga nag-aaral, sa mga students pa nakasama natin is may talent tayo. If meron tayong ginawa, for me, napakalaga na panindigan natin. Huwag nating ibigay na, ay, napilitan. I mean, hindi ko sinasabing bad siya. Kasi yun nga, may nag-share diba kanina na minsan tayo yung tuturo talaga gawin kasi feeling ng iba hindi nila kayang gawin, na parang pag binigay na sa atin, panindigan na lang natin, diba? I mean, naniniwala ako na pag binigay talaga sa'yo, may tinuturo din si Lord sa'yo eh, na kaya, kaya mo siya gagawin or kaya binigay sa'yo kasi alam ni Lord na kakayanin mo, magkamali ka man, pero alam niya na paninindigan mo yung ginawa mo. Na parang, if yun nga, if may pagkakamali, aminin natin na nagkamali tayo, or for example, yun nga sa mga sa nag-work, sa mga nag-aaral pa, maging accountable tayo sa binibigay sa atin na talent, skills, or anything resources na meron tayo. So next naman is invest. Diba, yun nga, hinighlight ko doon sa three servants is invest. Ito, if there is ways, I mean, hindi ko sinasabi na if meron tayong parang if wala naman talagang financially hindi natin kailangan, wala talaga tayong pang-i-invest. It's okay. Normal po 'yun. Hindi dapat tayo ma-pressure pag sinasabi ng ibang tao, oh, we need to invest lalo na sa ah, finances or sa mga sorry po, nag-commercial lang. Okay, sorry sa commercial. So, yun nga sa invest natin yung skills natin, yung talent, or kung may finances man tayo na hawak or resources, invest natin siya. So, I think di ko na masyadong i-elaborate to. Basta yun, lalo na sa skills, we need to, kung need natin mag-improve and kung may ways man, kung may mag-open man na opportunity like singing contest, cooking contest, o kung ano mang contest yan na pwedeng-pwede or gusto nyo salihan, go lang. Huwag kayong manghinayang. Kasi malaking bagay na nag-i-improve kayo at malaking bagay na na-share nyo rin yung skills or talent nyo. Ganon din sa finances, syempre. Kumbaga, lumalago din siya. So, next naman is trustworthy. Ito, napakaligang bagay nito. Kasi, hindi lang sa ating mga Christians, for me, sa lahat ng tao to, na minsan, di pala minsan, madalas, yun nga, dahil natatakot tayo, hindi na natin sinishare or parang kinikip na lang natin sa sarili natin na ay wala namang makaka-appreciate nito eh. Ay wala namang yung nagsasabi na okay talaga akong kumanta. Ay wala namang nagsasabi na kapag nilagay ko dito yung finances ko or yung, pag nag-invest ako dito is lalago kumbaga. Diba? Ang daming mga what ifs, ang daming mga doubts, ang daming mga fear. Pero naniniwala ba kayo na pag binigay sa atin ni Lord yung bagay na yun is may dahilan? Kumbaga, either matututo tayo, magiging mapapakinabangan natin yun, or ibang tao ang makikinabang. Pero,
yun nga, we need to be trustworthy kung ano man yung binibigay sa atin. Lalo na in terms of finances na parang we sometimes na kasi yun nga, minsan lalo na pag hindi natin pera na pinaghirapan or something na we invest na parang sa atin kasi wala lang eh. Parang may mga ibang tao hindi ko nilala. Pero yun nga, we usually invest into something na akala natin is makakatulong sa ibang tao. Pero deep inside, gusto lang natin na tayo ang makinabang. Ako aaminin ko, may ganun akong instances sa buhay ko na nung nagkaroon ako ng ganitong nagkaroon ako ng opportunity magkaroon ng ganitong okay na work, yung sahod niya okay, na sobrang naging, ano bang magandang word? Yung naging palagay or ah anong tawag dito? Yung hinayaan ko lang na, kasi feeling ko nga hindi mawawala sa akin eh. Parang, okay lang yan. Kasi yun nga, I believe, blah, blah, blah. Kumbaga kung ano pang Bible verse ginamit ko sa buhay ko nun. Pero sa totoo lang, hindi ako naging trustworthy at accountable sa bagay na ibinigay ni Lord sa akin na yun. Lalo na in terms of finances. Kaya sobrang relate ako sa parable na to na, yun nga, it's sometimes na pag nagkamali tayo, 'di ba? We usually parang ayoko lang i-try ulit kasi nadala na ako, naloko na ako or ay wala naman nakaka-appreciate. Pero we must always remember and naniniwala, hindi ko lang matandaan yung Bible verse na to, pero si God, siya lang yung audience talaga natin. Yun, kung yun lang yung iisipin talaga natin. I mean, we must acknowledge siyempre yung mga taong nakaka-appreciate natin, family, friends, community, or everyone around us. Pero we must always remember na si God, yung audience lang na piniplease natin. Kung ano mang finances, skills, talent, resources na meron tayo, always, always remember na i-dedicate at i-trust natin. At nag-trust sa atin si Lord na binigay sa atin na, yun nga, hindi mo ma-appreciate ng mga tao kung gaano kaganda yung boses mo. Okay lang yan. Basta at least tinry mo, diba? Kumbaga, shinare mo and sometimes talaga mafe-feel mo na parang wala naka-appreciate. Pero okay lang yan. Maniwala ka. Darating at darating ang panahon na si God ang gagawa ng paraan para ma-feel mo kung gaano ka ka-appreciated. At bakit ko ba sinabi yan? Kasi last but not the least, humility. Bakit humility? Eto, based din ulit sa experience ko, aminado rin ako, lalo na naging bagong Christian ako na parang, always pa pag may bumabati sa akin, sinasabi, ay, ang galing mo. I mean, lagi ko sinasabi na, para kay Lord yun, siguro Lord talaga. Which is, walang mali doon mga brother and sister. Walang mali doon. Pero, siguro, matuto rin tayo na i-appreciate yung mga tao na nakaka-appreciate sa mga talents, skills, finances, sa work natin, everything na na-appreciate ng maging ibang tao, na parang maging thankful din sa atin sa kanila. Tama naman talaga na laging si Lord ang una natin pasasalamatan. Pero maging thankful din tayo na, yun nga, pag may bumabati sa atin o nakaka-appreciate ng mga ginagawa natin, maging appreciative and maging thankful din tayo while we appreciate si Lord. Kasi yun yung isa sa way para makapag-reach out din tayo sa mga especially sa mga non-believers kay God. So, eto lang po tatandaan nyo. Have faith. Always have faith. So, ayun po. So, marami na pala nagchat-chat. So, thank you sa mga nagsishare. So, actually, halos patapos na tayo. So, eto na nga. Sa mga gusto ulit mag-share at sa mga hindi pa nakakapag-share, so, babasahin ko muna yung mga tanong. So, ito po yung ating mga tanong. Either pwede nyo sagutin yung isa dito, dalawa, tatlo. Kayong bahala kung anong gusto nyo sagutin na tanong. Pero una muna ang babasahin kong question is, number one question is, which servant do you relate to most right now? Tapos second question, what do you think your talents are? What has God trusted you with? And third question, does this story challenge you or encourage you? So, ayun po mga kapatid, kung sino mang gustong sumagot, magbahagi, mag-share, pwedeng-pwede po. Huwag po tayo mahiya.
O dahil may na... Sige, ako muna ulit. So, bilang alay talaga. So, siguro yung una kong sasagutin na tanong ang sasagutin ko na lang dito ay, what do you think, yung number 2, what do you think your talents are? What has God trusted you with? Share ko lang, hopefully hindi ko maubos yung time. So, actually, since elementary siguro, mahilig na akong gumawa ng kanta. Pero hindi ako marunong tumugtog ng any musical instruments. So, pero gusto kong matuto. Pero, yun nga paano ba? Ayoko nang sabihin na tamad akong mag-aral through YouTube or... Pero may ways naman talaga. Ako lang sa sarili ko, siguro hindi ako nag-e-effort mag-aral ng any musical instruments. Pero gusto ko talaga matuto. Pero, yun nga, humility aside, being humble, wow, is kaya kong gumawa ng kanta, tapos lalagyan ko na lang siya ng tono. Actually, nitong mga previous na buwan, siguro since last year, lalo na nung nawalan ako ng work, is nakapag-compose na ako ng dalawa. Then, Christian song siya kasi yung isa is about Psalm 51. Psalm 51. So, ayun. So, inisip ko, paano ko siya i-share? So, isa sa inisip ko, mag-TikTok ako. Pero yun nga, I mean, nung una, inisip ko, siyempre, I mean, pumapasok sa utak ko is, kahit paano gusto kong kumita. Di ba? Aminado naman ako doon, hindi ko i-deny yun. Pero yun nga babalikan natin yung the parable of the talents. Naniniwala ko, God trusted me with that talent. It's up to Him na, kay Lord, kung paano niya yung palalaguin. Pero it's up to me kung paano ko siya gagawin, kung paano ko siya masishare. So, ayun, yun yung masishare ko po is, so sino pang gusto mag-share dyan? Huwag po tayo mahiya. Meron po tayong 16. Ah, si Eunice Valencia. Siguro next time. Nahiya pa mag-share. Ano siya? Yun, inayos ko pa yung tono niya kasi minsan nakakalimutan ko kasi hindi ko pa siya nare-record. Pero pwede na siyang isang buong kanta actually. Pero thank you. So, mga ano po dyan, malay nyo ma-discover po tayo dito. So, wag na po mahiya mag-share. If hindi nyo po kayo mag-share sa ating ng online or ng live, talent ano lang talaga. Pwede nyo po i-share sa chat. Hello, hello. Di po kayo nag-share, kakanta po ako. De, joke lang. Sino po mga gusto? Pwede nyo pong sagutin kahit anong question dito sa which servant do you relate to most right now? Tapos yun nga, what do you think your talents are? What has God trusted you with? Then, does the story challenge you, encourage you? So, habang naghihintay tayo ng gustong mag-share, Good evening. ay, good evening. Ay, Opo. sorry, nabigla ako, Brother Brixton. Go, Brother Brixton. Yeah, wala kasing nag-share, no? So, ako na lang. Ay, hindi, go lang. Wag po, okay lang po yan. So, sige po, share lang po tayo. So, isa sa tinuro ni Lord sa akin, no, na-share ko kanina that I was really insecure, di ba, sa sarili Hmm. ko. But God reshaped how I perceive myself. And time and time again, nire-remind ako ni God that we were made in His image and Yes. likeness, no? And in-instill talaga ni God sa isip ko that I'm like Him, no? Isa sa trait na parang na-instill talaga sa akin na trait ni God
is yung excellence, no? Kumbaga yung spirit of excellence. Kasi kung ginawa ka sa image and likeness ni God, it is expected na parang nagmana tayo sa Kanya, di ba? We are also excellent. And Yeah. I've seen it sa life ko na it was just a lie sa enemy that I just see myself small, no? Na Mm. I was always kanang parang excellent talaga yung pagkagawa ni God sa atin. And Yeah. um, the more you declare it, the more you see yourself na ganun, you begin to see parang yung gifts, yung mga, kumbaga, yung we're talking right now, yung mga talents na binigay ni God, no? And so, there are both inborn and also parang mga bagong gifts na binibigay ni God ah, sa atin. Um, so yun lang, no? Parang na-challenge lang ako talaga sa parable kasi, um, di ba, tinawag niya yung, parang nakarelate ako actually doon sa lazy, no? Lazy servant, yung wicked Mm. servant, no? So, we always thought na ang wicked yung masama lang yung ginagawa, yung Mm. parang, but here's a parable, wicked ka pala if you don't use your talent, no? Parang Mm. wicked ka pala if itatago mo lang yun. And so yun lang yung nakita ko, that there is so much potential na dineposit ni God sa Yes. akin, no, sa ating lahat. And God is so excited, parang gift ka kasi ni God sa mundo, no? There is something nasa iyo na sa'yo lang talaga binigay ni Lord, and that gift, kumbaga, is God is parang hindi na, para every gift na binigay niya dito sa world is very important, no? It's very Yes. special. So yun lang, siguro uh, uh, sinabi pa nga ni God, no, na whatever you find your hands to do, no, do it for the glory of God. So um so yun, and even the parable says na if you are entrusted with parang yung mga little things, you will trust you with more, no? So I've seen it sa life ko na uh it's not really about your ability, no, but it's more about sa obedience mo kay God, and God will give you those parang gifts or ability na magawa yun. So yeah, so sa part ko lang is that yun, sa business ko, it doesn't Mm. also mean na pag may talent ka, actually, kumbaga excellence, uh, hindi talaga automatic na parang magaling ka na doon. You have to practice it. You have to develop it. Parang seed kasi yung talent, no? Para siyang you have to cultivate it. So it Mm. is our responsibility na kung ano yung binigay na talent ni God sa'yo, you have to develop. Hindi mo, minsan nga, hindi natin alam, meron parang talent tayo na ganito, na ganyan, and God would give us some task, then we will discover na, may talent pala ako dito, gifted pala ako dito, no? So the more you Yes. obey God, the more you discover about those talents. So, Yes. Tama. yun lang. Uh, same tayo, bro. Well, relate din ako na uh, yung mga songs, no? I'm Mm. also compose songs niya. Tapos, mm, I've been parang nagdi-delay, nagpo-procrastinate ako sa Mm. pag-compose ng mga songs. Hindi ko pa, parang chorus lang yung ginagawa ko. Hindi ko finish para. And At least siguro, nag-uumpisa ka. Mm. and siguro,
many people would have been encouraged or inspired if parang tinapos ko na yon, no? And also sa business, kahit medyo may alam na ako ngayon, I still have to do research more sa parang sa operations, sa marketing, sa sales to really improve my skills, no? So it is my Mm. responsibility na gumaling sa talent na binigay ni God sa akin. And also parang yun, ang dami kasi, no, it's just so many things na the moment you accept that you are excellent kasi, you will begin to see yung mga talent na binigay ni God sa iyo. And Yes. sabi pa nga ng ano, sino yung nag-quote na the richest place on earth is doon sa grave, kasi it is the place na maraming mga talents, maraming mga gifts na hindi nagamit, no. So yun lang, na-challenge talaga ako sa mga there is so much potential na binigay ni Lord sa akin at sa ating lahat. And um, it's our responsibility every day na to cultivate that talent. So siguro yun lang yung gusto ko i-share. And salamat sa opportunity na makashare. Yes. Thanks ulit, Brother Biggs, dun sa pag-share mo ng, yan, yun, yung sinagot mo yung number 3 question na nag-challenge ka. Actually, yun, maganda yun. Siguro, balikan, ito lang yung masasabi ko, bro. Have faith. Yan lang talaga. Regardless kung yun nga feeling natin sa business or sa kung ano man yung skills or talent na meron tayo, um, alalahanin lang natin to. Kasi dun talaga it's always hindi kasi yun nga ang nangyayari sa atin, may tendency tayo na dahil yun nga pag na-appreciate tayo or yung pinupuri tayo or yung something sa finances, yung parang dami na nating pera, parang kahit ano pwede na nating bilhin, diba? Nawawala na si God eh. Parang, yes, we pray, we thank God. Pero yun lang yung sa mga pagkakataon na meron tayo. Pero paano kung nawala lahat? Nawala yung talent mo na yun, nawala yung finances mo na yun, or everything, diba? Si God lang talaga yung babalik at babalikan mo at siya lang talaga yung makaka-appreciate natin na mawala naman sa atin lahat, finances, talent, skills. Pero kung si God nasa puso pa rin natin at ginagawa pa rin natin yung best natin para bigay yung dapat na pagiging servant or yung worship or kung paano man natin papupurihin si Lord sa buhay natin. Si Lord at si Lord pa rin talaga sa huli. So ayun, thank you Brother Brixton sa shinare mo. So meron pa po bang gusto mag-share? So habang wala pa po nag-share, babasahin ko lang yung shinare ni sa chat ni Brother Dex Binluan. Yung sinagot niya rin yung third question na does this story challenge you, encourage you? So ito yung sinabi niya. Yes, na-encourage ako. Nakalagay sa verse 14, entrusted his money to them. Kagaya ng master, may in-entrust din si God sa akin. I just need to do my best and go to work gaya ng mga servants. And hindi lang basta na-appreciate ni God yung mga efforts natin. He also rewards us with more. Kagaya ng nakalagay sa verse 29. To those who use well what they are given, even more will be given. Thank you, Brother Dex. Yes, actually, nakalimutan ko lang emphasize ito. So, thanks sa reminder na yun. Actually, yes, yung sa verse 29 ng Matthew 25 na to those who use well that they are given, even more will be given. Kaya yun nga eh, pag may binibigay sa atin, i-enrich natin, invest din natin, parang palawakin pa natin para lumago siya and ma-share din natin sa iba. Kumbaga hindi natin kinikip lang natin sa sarili natin. Kasi I believe God wants us to share that talent, that skills, that resources, that finances na meron tayo sa ibang tao. Kumbaga, dun sa way na yon paraan para makapag-share din tayo sa ibang tao. At the same time, we praise God sa kung ano mang ginagawa natin. So, yun. Maraming salamat, Brother Dex, sa senior mo. So meron pa. So, wait lang from, si Queenie. So, basahin ko na lang yung senior ni Sis Queenie Pilapil. The story challenged me to become a good steward. Kasi lately, nakakayaman pero I am not a good steward in terms of finances.
Medyo relate ako dito, sis. And I'm struggling with it right now. Thankfully, God is still faithful despite me not being an excellent in this matter. Praise God. Praise God sa buhay natin. Now, I recognize it vocally and openly, and I need Jesus in this area of my life. I need to improve in this area, and may the Lord help me break through this. This is a real struggle for me kasi I am still paying my debt on a short loan, and I don't have a choice but to pay kasi ayoko mapaya ako nor ang family ko. It's emotionally and financially draining. However, I believe that this is one of the consequences of my bad choice kasi I did not listen to his whisper last year, and until now, I'm rounding just in circles in this area of my life. Yung tipong instead of moving forward, di mo magawa kasi something is pulling you backwards. But I lay it up unto the Lord. Help me pray for it. Thank you. So, yes, pag-pray natin si Sis Queenie sa, yun nga, sa nabanggit niya sa mga nakabasa doon sa chat. Actually, ayun nga, yung agawa ng moment yung sinare ni Sis Queenie. Pero nakaka-relate din ako. To be honest, similar story, pero yun nga, related din sa finances. I have a finances struggle din. But siguro, yun nga, kaya, siguro kaya ako yung ginamit ni Lord para makapag-share sa inyo na, yun nga, have faith na parang, yun nga, sometimes, lalo na pag, in terms of finances, diba? Lalo sa mga nag-work dito, or yung may mga business, pag nag-fail tayo or may nangyari na, ay either yun nga, tayo may kagagawan or may ibang taong or may mga pangyayari na nakaapekto kaya na walan tayo ng pera o business or any financial resources na meron tayo. Sometimes nahihirapan na tayong bumangon or iniisip natin na hindi na natin kakayanin. Kasi nga walang-wala ni saan tayo kukuha, diba? Tapos yun nga, ayaw rin natin malaman ng ibang tao, diba? Regardless kung anong reason man yun, nasa sa atin na yun. Pero ako naniniwala ako na yun nga, if si God nasa buhay natin, gagawa at gagawa siya ng paraan. Of course, we must do pa rin yung actions na pwede nating gawin talaga. Pero we must trust, have faith talaga kay Lord na masusurvive naman natin to kung ano mang struggle yung pinagdaraanan natin. And I'm not saying it to just to Sis Queenie or sa akin. I'm applying, sharing it to everyone na nandito na it's important talaga lalong-lalo na pag finances, na meron tayong someone na mapagkakatiwalaan natin na pwede rin magbigay ng advice sa atin. So, yung parang, yun nga, meron tayong, hindi lang tayo accountable sa sarili natin, kundi accountable din tayo sa ibang tao na at least maggagabay sa atin na if alam natin sa sarili natin na may tendency tayo na pag may pera, order online or something na kumbaga no judgment po kasi ako nga nangyari sa buhay ko. Pero yun nga, lesson talaga siya sa akin na uh, we must pray talaga everything if meron tayong pagkakagastusan. Lalo na kung malaking pera to or something na makakaapekto sa ibang tao. Kasi yun nga, inisip natin sarili lang naman natin yung maapektuhan natin. Pero hindi natin alam, naapektuhan din yung mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na siguro kung family natin, if we are supporting them or meron nakadependent sa atin. So, ayun, we will pray for you, Sis Queenie. And maraming salamat sa pagtitiwala sa pag-share ng kwento. So, meron pa po bang gusto mag-share? Meron pa po ba? Hindi naman po, sana po hindi po kayo natakot sa akin. Yung boses ko po ganito lang talaga. Kaya hindi po kayo natakot na mag-share dahil lang po sa boses ko. Ayun, meron pong humabol mula kay uh, hopefully tama yung pronunciation ko, sis Eliza Mamites. So, if meron pa pong gustong mag-share after nito, go lang po. Pero kung wala na, magpo-proceed na po tayo sa pag-end ng meeting. So, ito yung sinabi ni Sis Eliza Mamite. So, number 3, yung does the story challenge you, encourage you? This week po, I'm really heartbroken and got my soul crushed kasi I lost a mentor and my fellow disciples. As well kasi, as
Kung ano man po yun, di ko alam kung sasabihin ko nakikiramay. Pero sorry po sa loss po ng mentor nyo and fellow disciples. So, as well kasi po, I quit ministry due to conflict with one of my fellow, okay, sorry, in advance ko talaga, Tiwa. Kasi I quit ministry due to conflict with one of my fellow disciples and my mentor didn't address it properly, so I decided to quit. Okay, sorry, ito talaga napapala pag di mo na binabasa ng buo yung sentences. Sorry po, Eliza, sorry. So ayun pala, yun yung reason, heartbroken siya kasi nga nag-quit siya sa ministry due to conflict sa mentor saka sa fellow disciples. So this session tonight is a reminder for me to keep going and use the talents God has given me. This encourages me to keep going and trust in Him more. I don't have a mentor now, so God is my mentor now. This lang po, God bless. Oh, Sis Eliza Mamites, maraming salamat sa pag-share ng story mo. I mean, damdam kita kasi ano ba, may point din sa buhay ko na naghanap ako mentor. Actually, lalo nung pandemic, feeling ko, pero meron nagsabi sa akin, i-share ko din, na sinabi niya sa akin, si Jesus lang talaga ang kailangan ko at mag-mentor sa akin. At siya ang magbibigay ng mga taong kailangan, yung makakatulong sa buhay ko, regardless kung paano man nila ako matutulungan, ibibigay yun ni Jesus, basta sa kanya ako magtitiwala at sa kanya ako magpa-mentor. And believe me or sana tama yung English ko, is nung after pandemic, dumating talaga siya. Meron ako mga nakakausap na from other Christian churches, mga pastor, na parang hindi sila mentor, pero ang dami kong natututunan sa kanila. Kumbaga, iba-ibang tao sila. Kumbaga, ina-apply ko na lang talaga. At saka, ang maganda nun, lumalawak yung connection ko. Kumbaga, yung network ko na mga kilala. Nakakatulong siya. Kung may mga, yun nga, meron akong accountability partner sa finances, resources, if I want to learn about theology sa Bible, and yun nga, advices. Kumbaga, malaking bagay na lawakan mo yung network mo, and of course always mag-pray ka pa rin. Yun nga, if gusto mo talaga magka-mentor, pag-pray mo lang talaga kay Lord yan, naniniwala ko ibibigay niya yan sa'yo. So ayun, maraming salamat, Sis Eliza Amite. So kung wala na pong mag-share, at alam ko po baka yung sa iba sa inyo ay gutom na. So, dito na po nagtatapos ang ating Bible sharing. So, thank you. Maraming salamat sa opportunity, mga kapatid sa Little Shepherd and kay Sis Princess, na opportunity na makapag-share sa inyo. And next week, may mag-share naman sa inyo ng about the parable of the seeds and the sower. So, ayun po. So bago ko lang tapusin, I'll pray lang po, short prayer lang. So, ayun, Lord, maraming salamat sa opportunity po na makapag-share po ako sa aking mga kapatid sa Little Shepherd, and naway sa pamagitan po ng yung Holy Spirit na bahagi ko po yung gusto niyo po maibahagi sa kanila. I'm praying po for everyone, kung meron man po mga magpinagdaraanan sa amin, finances, sa mga skills na gusto namin matutunan, sa mga talents na gusto namin bahagi. Lord, gamitin niyo po yun para makatulong po sa buhay namin, at higit sa lahat para makatulong po sa pag-advance ng kingdom ninyo dito sa mundong ito. And Lord, i-bless niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng wisdom sa mga gagawin po namin, sa mga decisions about sa mga talents na binibigay niyo, finances, skills, or resources na meron po. And higit sa lahat, Lord, guide us in everything that we'll do, that will also encourage every one of us to share, to be a blessing, and of course, how to worship you through these finances. In Jesus' mighty name, amen. So, ayun po mga brothers and sisters. Maraming salamat. God bless you all po. See you po next Saturday. Thank you. Thank you, bro, sa pag-share. Ay, welcome bro. Salamat.